Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosa. Matagal ko na pong nais ibahagi ang kwentong ito. Hindi lamang para maibsan ang bigat na aking dinadala, kundi para rin magsilbing babala sa lahat ng makakarinig nito. Nangyari po ang lahat ng ito noong taong 1994 sa isang liblib na bayan sa Mindanao. Ako po ay ikatlo sa 6 na magkakapatid, puro babae. Pero bago po kami ipinanganak, may isa pa kaming naunang kapatid. Pero hindi po siya isinilang ng buo. Nalaglag po siya habang nasa sinapupunan pa lang ng aming ina. Hindi po yon matanggap ng aming ama. Sabi niya hindi raw iyon basta natural na pangyayari. May ibang may kagagawan. At walang duda sa kanyang isipan, mga aswang. Tahimik lang po ang aming bayan. Pero may mga bulong-bulungan. Sabi ng matatanda, may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga pusang itim na nanlilisik ang mga mata tuwing gabi. Mga ibong lumilipad na hindi maaninagan ng anyo. At may mga babae raw na ang mga anino ay hindi tao. Mahahaba, may pakpak at nakakatakot. Dahil sa nangyari sa una naming kapatid, nag-iba na po ang aming ama. Para sa kanya hindi sapat na magdasal o magtiwala sa kapalaran. Kaya nagtayo siya ng bahay na gawa sa purong bato at matitibay na pader. Walang kahoy, walang bintana na madaling buksan. At ang pinakakaiba, wala pong bubong. Sabi niya para raw walang makalapit na aswang mula sa itaas. Pinuno niya ang bahay ng mga pangontra. Bawang sa bawat sulok, buntot pagi sa pintuan at mga anting-anting na binili niya sa malalayong bayan. Hindi siya nagkulang sa pag-iingat. Para sa kanya, ang kaligtasan namin ay nasa kanyang mga kamay. Lumipas ang mga taon, nabuntis po ang aking panganay na kapatid. Akala namin tapos na ang sumpa. Pero isang gabi, kahit gaano kahigpit ang pagbabantay ng aming ama, nalaglag ang dinadala ng ate ko. Walang paliwanag, walang palatandaan ng pag-atake. Nakatulog lang siya at paggising niya, wala na ang bata. Simula noon nag-iba na naman si tatay. Naging mas istrikto siya. Lalong tumindi ang galit niya sa mga aswang. Hanggang sa ako na nga po ang nabuntis. Sa takot na mangyari ulit ang sinapit ng ate ko, hindi na ako pinayagan ni Itay na lumabas ng bahay. 6 na buwan na akong nakakulong sa loob ng aming bahay na bato. Hindi ako pwedeng sumilip sa bintana. Hindi ako pwedeng sumagot kapag may kumakatok. At kahit mga kapitbahay namin, hindi pinapayagang makalapit. Pero kahit ganoon kaingat si Itay, hindi pa rin namin naiwasan ang trahedya. Isang umaga naramdaman ko na lang ang sakit sa aking tiyan. At alam kong nawala na rin ang aking anak. Nangyari na naman. Matapos mawala ang aking anak, halos hindi na ako nakapagsalita. Para akong lumulutang sa isang bangungot na hindi ko matakasan. Pero higit sa sakit na nararamdaman ko, isang bagay ang bumabagabag sa akin, ang kakaibang kilos ni Itay. Mas naging tahimik siya. Pero sa kanyang mga mata, may nakatagong galit na hindi niya maipaliwanag. Lagi siyang nasa likod ng bahay. Tila may binabantayan. Minsan naririnig ko siyang bumubulong. Hindi ko maintindihan kung dasal ba yun o sumpa. Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili kong sundan siya. Dumaan ako sa gilid ng bahay. Tahimik na naglakad sa malamig na sahig ng bato. Huminto ako malapit sa isang bahagi ng pader na tila noon ko lang napansin. May maliit na pinto
halos hindi kita sa dilim. Doon ko siya nakita, si Itay, nakatayo sa harapan ng isang rehas na bakal. Sa loob may isang babaeng nakaupo sa sulok, payat, duguan ng mga kamay at nakatingin sa akin ng malalim na parang sinusuri ang buong pagkatao ko. Anong ibig sabihin nito, Itay? Mahina akong tanong. Lumingon si Itay, gulat sa presensya ko. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan lang niya ako ng malamig bago bumuntong hininga. Hindi sila titigil hanggat hindi ko tinatapos to. Mahina niyang sagot. Napaatras ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang makita ko ang babaeng nakakulong sa likod ng aming bahay. Mula sa dilim ng kulungan, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mga mata, ang titig niya, tila isang sumpang bumalot sa aking pagkatao. Tay, sino siya? Mahina akong tanong. Ramdam ang panginginig sa aking boses. Hindi agad sumagot si Itay. Nanatili lang siyang nakatayo. Hawak ang itak na palagi niyang bitbit. Kita ko ang nanlilisik niyang mga mata. Puno ng galit. Aswang siya, Rosa. Malamig niyang sagot. Isa siya sa mga pumatay sa anak mo. Napaatras ako. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng nasa harapan ko, payat, marumi, duguan ng mga kamay. Isang aswang. Hindi totoo yan. Bulong ko. Pero parang hindi ko rin kayang paniwalaan ang sarili kong mga salita. Muling nagsalita si Itay. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Alam kong may kinalaman siya sa lahat ng nangyari sa pamilya natin. Hindi siya tao, Rosa. Kaya hindi ko siya pwedeng pakawalan. Lumingon ako sa babae. Hindi pa rin siya kumikilos. Wala siyang imik. Pero sa kanyang mga mata, may isang bagay akong hindi maintindihan. Takot, pagsusumamo, o may tinatago siyang mas malalim na sikreto. Gusto kong umalis. Gusto kong tumakbo palayo. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya. Rosa, bulong ng babae. Halos hindi ko narinig. Hindi mo naiintindihan. Nanlamig ang buo kong katawan. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Pero ang sunod niyang ginawa ay nagpabaligtad sa lahat ng paniniwala ko. Dahan-dahan siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi ko makakalimutan habang buhay. Nanatili akong nakatayo sa harap ng rehas. Hindi ko maialis ang tingin ko sa babaeng nasa loob. Payat, madungis at duguan ng mga kamay. Ngunit ang mas lalong nagpanginig sa akin ay ang kanyang ngiti. Isang ngiti na parang alam na niya kung ano ang iniisip ko. Rosa, umalis ka na. Malamig na sabi ni Itay. Ramdam ko ang bigat sa kanyang boses. Ang tensyon sa bawat salitang kanyang binitawan. Pero hindi ako nakinig. Lumapit ako ng konti. Pinakikiramdaman ang kabuuan ng lugar. Tay, sino siya? Bakit siya nandito? Hindi agad nakasagot si Itay. Tila nag-aalinlangan siyang sabihin ang totoo. Hindi mo naintindihan, sagot ng babae. Mahina ngunit malinaw. Ako ang biktima rito. Napatras ako. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Itay sa rehas. Inangat ang kanyang itak at itinuro ito sa babae. Wala kang karapatan magsalita, sigaw niya. Kita ko ang puot sa kanyang mga mata. Pero sa kabila ng takot ko, hindi ko maiwasang pagmasdan ng babaeng nakakulong. Hindi siya mukhang isang mabangis na nilalang. Sa halip may isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay na tila nagsusumamo. Rosa, matagal na akong nakakulong dito. Anya, kailanman hindi ako lumabas. Paano ko magagawa ang mga ibinibintang niya sa akin? Napatingin ako kay Itay.
Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Pero saglit lang yon. Mabilis na itong pinawi at bumalik ang kanyang galit. Wala kang alam, Rosa. Mariing sabi ni Itay. Kailangan ko siyang bantayan. Dahil kapag pinalaya ko siya, maaaring tayo naman ang sunod niyang biktimahin. Tumahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng malalalim kong paghinga ang aking naririnig. At doon nagsimulang nabuo sa isipan ko ang isang tanong na hindi ko pa rin masagot. Kung siya talaga ang aswang, bakit hindi niya kami kayang saktan ngayon? Nanatili akong nakatayo sa harap ng rehas, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang babaeng nasa loob ng kulungan ay nakatitig sa akin. Hindi sa paraan na parang hayop na nag-aabang ng biktima, kundi isang tingin na puno ng pagmamakaawa. Hindi mo naintindihan. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Napatingin ako kay Itay. Kita ko ang pagigpit ng kanyang hawak sa itak. Ang lalim ng kanyang paghinga. Parang pilit na pinipigilan ng isang bagay na gusto niyang gawin. Wala kang dapat paniwalaan sa sinasabi niya. Madiing sagot ni Itay. Matagal ko na siyang binabantayan. Alam kong may kinalaman siya sa lahat ng nangyari sa pamilya natin. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang isang tanong. Kung siya talaga ang aswang, bakit hindi pa niya kami sinaktan? Bakit siya nasa loob ng kulungan, payat, duguan at mukhang matagal nang hindi nakakain? Ako ang biktima rito, bulong ng babae. Ikaw ang kailangan kong makausap, Rosa. Napaatras ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Itay, mahina akong sabi. Gaano na siya katagal dito? Saglit na natahimik si Itay bago sumagot. 2 taon na. Muntik akong mapalhod sa narinig ko. 2 taon? 2 taon na siyang nakakulong. 2 taon? Bago pa malaglag ang anak ni ate? Mahina akong tanong. Hindi sumagot si Itay. Doon ako kinabahan dahil kung 2 taon na siyang nakakulong, paano niya magagawang saktan kami mula sa loob ng rehas? Malamig ang hangin ng gabing yon, ngunit bigla akong pinagpawisan. May isang bagay na hindi ko pa rin naiintindihan at natatakot ako malaman ang sagot. Matapos kong malaman na may babaeng nakakulong sa likod ng aming bahay, hindi ako mapakali. Sino siya? Totoo bang isa siyang aswang? O isa lang siyang inosenteng taong napagbintangan? Hindi ko mapigilan ang sarili kong bumalik sa kulungan niya isang gabi. Dahan-dahan akong lumapit at sa mahina akong tinig, tinawag ko siya. Anong totoo? Sino ka ba talaga? Dahan-dahan siyang lumapit sa rehas. Sa malapitan, kitang-kita ko kung gaano na siya kapayat, kung paano nanginginig ang kanyang katawan sa gutom at panghihina. Pero ang kanyang mga mata, hindi mata ng isang halimaw. Hindi ako ang dapat mong katakutan, Rosa. Mahina niyang sagot. Ang tunay na halimaw ay nasa loob ng bahay mo. Napaatras ako. Anong ibig mong sabihin? Bago siya muling makasagot, biglang bumukas ang pinto ng likod bahay. Lumabas si Itay. Dala ang kanyang itak. Anong ginagawa mo rito, Rosa? Malamig niyang tanong. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May kung anong kabahang bumalot sa akin. Itay, anong ginawa mo sa kanya? Hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya sa kulungan at marahas na itinuro ang babae. Pinoprotektahan kita, sigaw niya. Pinoprotektahan ko kayong lahat. Hindi mo ba naintindihan? Pero paano kung nagkakamali ka, Itay? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Paano kung hindi siya ang may kasalanan? Paano kung hindi ako nagkakamali? Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, natakot ako sa sariling ama. Ang kanyang mga mata puno ng galit at desperasyon. Alam kong sila ang may gawa nito. Alam kong sila ang pumatay sa anak ko.
Nanginginig ang kanyang tinig at kung hindi ako kikilos, mauubos tayong lahat. Kung siya talaga ang aswang, bakit hindi siya lumalaban? Bulalas ko. Napatingin si Itay sa babae. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanya. Walang paggalaw, walang pananakot. Tanging luha lang ang dumaloy sa kanyang pisngi. At sa sandaling yon, naunawaan ko na. Hindi sila ang pumatay sa anak mo, Itay. Mahina akong sabi. Ikaw ang may kagagawan. Nanlaki ang mga mata niya. Anong sinabi mo? Hindi sila, Itay. Hindi mga aswang ang dahilan ng pagkawala ng mga anak namin. Hindi sumpa. Dahan-dahan kong nilingon ng nakakulong na babae. Ikaw. Pulang-pula ang mukha ni Itay. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Wala kang alam, Rosa. Ikaw ang nagkulong sa amin. Ikaw ang nagpakain ng takot sa amin. Hindi mo kami pinayagang huminga. At dahil sa takot mo, hindi mo na malayang ikaw na ang sumisira sa pamilya natin. Bumagsak ang itak mula sa kanyang kamay. Nanginginig siyang napaupo sa lupa. Tumingin ako sa babae sa loob ng kulungan. Hindi siya nagsalita, pero alam kong sa wakas may nakarinig na sa kanyang hinaing. Hindi mga aswang ang pumatay sa aming mga anak. Hindi din sumpa, kundi ang takot na nilikha ng sarili naming ama. Hanggang ngayon hindi ko alam kung paano ko dapat tapusin ang kwentong ito. Ang natitiyak ko lang, may mga bagay sa mundong ito na mas nakakatakot pa sa mga aswang. Minsan ang tunay na halimaw ay hindi ang mga nilalang sa dilim, kung hindi ang mga taong hindi na kayang makita ang katotohanan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po ay may natutunan kayo.